Warahmatullahi wabarakatuh. Nasa lahat ay pinapasalamatan ko po kayo mga kapatid namin sa Minyo Voice FM. Ah, yung mga kasama natin dito na lagi na nating nakasama, maraming salamat at nandito po kayo. You are welcome for this twice a month itong ginagawa natin na Tilagad. Ito na po, Talk, Inspire, Lead, and gathered for special discourse. No? Ito yung ginagawa natin upang mapag-usapan yung mga napapanahong usapin na hindi natin maririnig sa loob ng mga paaralan, sa loob ng mga moske, at dito lang po natin maririnig. So, alhamdulillah, itong apat na sunod-sunod ay tingin natin very successful. Ang dami nating mga napag-uusapan na napapanahon at dapat na pag-uusapan. At yung mga audience po natin ay nandoon po yung mga kawanin ng gobyerno, nandoon po yung mga some are officers of the government, and of course, most of them are leaders of different civil society organizations. At itong first time siguro na nadaluhan ninyo, ito yung pang-apat, sponsored by the Bangsamoro Communication Network. At alhamdulillah, nakita niyo kung gaano po ka yung informative yung mga lectures po na binigay sa atin ng ating ulama, alim, si Sheikh Abdul Kahar Musa, at yung tatlo po nating mga reactors, sila Brother Dato Ali Kadir, si Professor Dr. Samsudin Taya, and of course, ang isa sa atin si Engineer Blang Madal, Saral. So, yun po yung sa kabuuan po nitong at ito ay tuloy-tuloy po ito. Nakalatag na ito yung the whole year po na schedule ng mga programang ito. Itong Tilagad sa LGU. Ano pong layunin nito, Prof? Itong Tilagad sa LGU? Ang layunin po nito ay magkakaroon po tayo ng free space na kung saan mapag-usapan, matalakay po yung mga usapin na ang makapagbibigay nito yung mga experts natin, especially our ulama, and then of course our professionals na kung saan dito mag-gathered yung itong mga thoughts na ito. So at least ito yung nakikita natin na makaka-contribute po para po doon sa pag-educate sa ating mga Bangsamoro, na ito po yung maging susi ng mapayapa at maunlad na Bangsamoro kung lahat po ay may tamang kaalaman, na ito po ay makukuha natin sa mga may alam ng mga kapatid natin, inshallah. Kanina po nabanggit ng isa sa speaker yung nag-lecture about sa para darating yung halala sa Bangsamoro. Tama po yun. Yun po yung kasi yun yung napapanahon na inshallah by October 13 ay magkaroon po tayo ng election, at yun yung kagandahan noon ay kinonect niya na election man ito. Unang-una na in-emphasize na kanina, I really appreciate. The first time that I hear that, na even during the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagkakaroon din ng halimbawa sabi ng propeta ay pipili kayo kung sino yung representatives niyo. So very appropriate itong parliamentary election po ay magpipili po tayo ng 37 district representatives. Pipili po tayo ng mga political parties. Ito po yung political parties na pagpipilian po natin. At very appropriate po doon sa sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then after na ma-constitute yung 80 or 73 na member of the parliament, sila po yung pipili. Kasi piling-pili na yon, pinili na maraming tao, and then piling-pili na yung mga tao, dapat pumili kung sino yung mamuno sa atin. So kaya very, very appropriate talaga sa Islam. Ito yung sa amin sa LBO, ito yung tinatawag namin na Ahlul Hali wal Aqd. Sabi itong mga membro ng Ahlul Hali wal Aqd, ito yung mga piling-piling mga leaders, piling-piling mga organizations, na sila po yung bigyan ng mandato na magpili kung sino yung dapat na mamumuno. So ito yung nire-reflect natin. Sa madaling salita po ay itong upcoming na election sa BARM ay nakikita natin na very Islamic po. As you heard kanina na sinabi ng ulama natin na itong practice of shura, ang alam natin sa democracy ay yung consultation ay mas comprehensive at mas piling-pili po yung shura or consultation na ginagawa natin sa Islam. At nakikita natin yan, sa Pilipinas kundi dito sa BARM. Dito natin nakikita sa BARM yan. At inaasahan natin inshallah
na it will reflect doon sa totoong sentimento at totoong gusto ng taong bayan, inshallah. Sa appeal na nakikita natin dito ay since ang civil society organizations po, ito po yung tayo po yung boses po ng maraming tao. Unang-una po ay nakikita natin na tayo po yung parang magle-lead po between the community and of our government. So yun po yung unang nakikita. Pangalawa po ay sisikapin po natin na magkakaroon po tayo ng hindi lang po mapayapa kundi malinis na eleksyon. At yan po yung kampanya ng League of Bangsamoro Organization. Kasi from peaceful and honest and clean election, makakakuha tayo ng, of course, honest din na leader, matuwid na leader, at saka mapagkatiwalaan na leader, inshallah. So yun po yung mga kasama po sa priority ng League of Bangsamoro Organizations. Maganda po yan. Hindi po natin naikakaila na may mga issues and concerns. At normal na po yan na talagang meron na po. Merong mga ganyan na mga sitwasyon. Even mismo sa atin sa civil society organizations ay merong mga iba't ibang pananaw. At sa paningin ng Islam po nito ay isa itong beauty na merong kung hindi tayo nagkakamali, meron pa nga sa ating mga Muslim na sinasabi na itong pagkakaiba ng pananaw ay mercy. Ibig sabihin rahma, ibig sabihin ay sa wikang Maguindanao ay limo, sa kita no ay adon bida-bida. However, yun po yung panawagan natin kanina at again panawagan natin uli na wala po tayong magiging problema. Magkakaiba man tayo ng paningin, magkakaiba tayo ng paniniwala, as long as maniwala po tayo sa leader, sa Amir. And right now po, ang kinikilala po ng nakakaraming Bangsamoro, although hindi naman natin sinasabing lahat, pero nakakaraming Bangsamoro, ng ating pinaka-leader dito sa BARM po ay, hindi lang po sa BARM, kundi sa the whole Bangsamoro, ay ang leader natin na si Al-Haj Murad Ibrahim, di Amirul Mujahidin. At kahit magkakaiba tayo, as long as maniniwala tayo sa kanya, kasi yun din yung senior ng Ustaz kanina, bago tayo magtapos kanina, nakaka-reflect talaga ako si Ustaz Omar, yung pag merong hindi na pagkakasunduan, kasi yan man yung sinasabi mo kanina na mga issue sa Facebook, so merong mga hindi pa na pagkakasunduan, ang katuruan po ng ating relihiyong Islam, ang ating pananampalataya, at siguro ganun din po sa ibang mga pananampalataya, na kung merong hindi pagkakasunduan, pinagkakaisahan, na pupunta tayo sa Quran. Parudduhu ilallah. Sabi ng parudduhu ilallah, hindi naman natin mapuntahan ng Allah kasi hindi natin alam kung saan natin hanapin, pero makikita natin yung Quran niya, yung Quran. So titingnan natin kung ano yung sinabi sa Quran. So lahat nito mga issues and concerns nito ay naniniwala tayo na lahat nito ay meron ito kalutasan. Sa panahon, sa sinabi pa ng propeta, sabi niya, kuludain dawa. Sabihin, lahat po ng problema may solusyon. So instead na damihan natin yung problema, mas parami natin yung solusyon na mahanap natin. So yun po yung apila natin po sa mga Bangsamoro. Pangalawa po, paruduhu ilallahi wa rasulihi. Yung paruduhu ilallahi, ibig sabihin sa Quran, yung wa rasulihi, wala naman ng propeta Muhammad SAW, namatay na. Pero kung sino yung humalili sa propeta Muhammad SAW. So ayon sa paningin ng kaalaman ng mga alim natin na unang-una ay, of course, ang ulama o warasatul anbiya. Yung mga ulama natin, yung maalam sa ating reliyon, sila po yung inheritance, naka-inherit sa mga propeta. So, alhamdulillah, wala nga ang mga propeta ngayon, pero napakarami po natin mga alim. So, isa sila sa titingnan natin. And then, pangalawa po ay, of course, wala ang propeta Muhammad SAW, pero meron tayong leader. We are a people of leaders. Meron tayong leader. So, importante ay wag po tayong dito sumupak ba? Siya sa kano, mga gunutan tano, pahinga na dito pamagayunan, nantuwang baluya rahma, aming kaulian nitong balingan tano kano mga leaders tanin siya. So yun po yung pila ng League of Bangsamoro Organization sa ating mga kababayan, civil society organization, and civil society na tulad ng Bangsamoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.